Kung kanyang bibig sa taglay niyang kulit, tsak ika'y mapapaibig. Ang bibi mo at ang bibi ko. I love you! Love you, pare. Bibo! Bibo! Gandang gabi, ako ay nagbabalik, DJ B-Boy Bibo para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping closure. Isang uri ng diskusyon kung saan ay tatapusin na ang dapat tapusin ng dating magkarelasyon. Bakit ako nalungkot? Dapat pala masaya. Take note tatapusin, hindi muling bubuksan, hindi muling bubuhayin. Yung iba kasi ginagawang dahilan yung salitang closure para lang magkaroon ng rason makipagkita sa ex niya. Mga gawain nyo ang usapan closure, diba? So bakit hindi kayo nag-usap? Bakit nag-Netflix lang kayo sa kwarto nyo? Ano ba yan? Ibang closure yun nangyari. Closure ng pinto sa kwarto. Judgmental. Ano ba yan, be? Huling alaalang babaon? Gano'n. No? Yan lang sinasabi ko sa inyo. Niloloko nyo yung mga sarili ninyo. Makikipaghiwalay kayo sa jowa nyo tapos hindi pa naman pala kayo sigurado. Ang ending, nagiging on and off yung relasyon ninyo. Diba? Paalala to, no, na huwag makikipag-closure kapag hindi kayo sure. Kasi for sure, makikipagbalikan ka pa. O edi sayang lahat ng litanya mo sa drama nyo. Sayang pati luha. Iyak-iyak ka pa dyan, ending magiging kayo rin pala kinabukasan, kayo rin pala yung maglalampungan, diba? Kaya minsan, alam nyo, mahalagang pag-isipan natin, no, yung mga desisyon natin sa buhay, especially when we have a partner. Mahalagang pag-usapan, 'di ba? I-analyze ng mabuti kung karapat-dapat nga ba talagang tapusin ang lahat. Mahalagang last resort natin yung hiwalayan, sa isang relasyon. Kasi kung talagang feeling nyo hindi na talaga kaya, wala nang lunas pa, talagang kailangan ng tapusin, then go for it. Pero kung feeling nyo minor na away dahil lang nag-away kayo sa 20 pesos na ambaga ng date ninyo, okay, mag-isip-isip kayo kung dapat nga bang pag-awayan yan or tapusin na dahil sa maliit na bagay. 'Di ba? Kasi sayang sayang yung time, sayang yung effort, sayang yung energy na nilalaan ninyo dahil lang sa pag-aaway. Sayang yung panahon na naghihiwalay kayo ng ilang araw, ilang linggo, tapos magkakabalikan naman pala kayo. Ang dami-dami mo nang kinuwento sa mga kaibigan mo na masasama tungkol dyan sa ex mo, tapos next week, kayo rin pala ulit. Diba, sino bang niloloko mo? Yung sarili mo o yung mga kaibigan mo? Sino ba? Napaka-indecisive Dapat meron din talagang paninindigan. Kapag sinabi mong break na tayo, ayoko na sa'yo, ito na yung closure ko sa'yo. Sasabihin ko sa'yo ayoko na, tama na to, kung magkikita man tayo sa susunod na buhay, sana wag na. Yung mga ganong bagay, diba? Tapos kapag katapos nun, wala na talaga at all. Tapos na. Period. Kaya minsan, alam nyo, yung closure, hindi naman talaga to nag-work sa lahat. Meaning, yung iba talagang kahit wala ng closure, okay lang. Kasi sabi nga nila, having no closure is the closure itself. Meaning, tapos agad ng usapan, wala ka na sa buhay ko, malaya ka na, umalis ka na, yun na yun. Yun na yung katapusan. Wala ka nang aasahan na litanya mula sa akin. Wala ka nang aasahan na kailangan kong sabihin sa'yo para magdrama pa ako. Wala nang ganun. Yung katapusan na ibibigay ko sa'yo, yun na yun. Ending. Sapat na yung naghiwalay kayo kasi parehas nyo ng ayaw. Sapat na yung wala nang dapat pag-usapan pa. Sapat na yung hindi na kayo muling magkita. Kasi at some point, it might help you guys na mas makamove on ng mas mabilis.
Kung ano man yung huling memories mo nung kayo pa hanggang sa matapos kayong dalawa, so be it. Yun na yun. Huwag niyo nalagyan ng spice para lang masabi mo sa bago mo nung unang buwan na closure kami niyan, kumain kami sa Burger King. Binigyan niya pa nga ako ng farewell gift. Ano yun? Mag-ex na kayo eh. Parang binibigyan mo pa rin siya ng space dyan sa buhay mo kung ganun yung gagawin mo, 'di ba? Meaning, yung alam mo yun, yung alam niyo naman talaga na hindi na kayo okay sa isa't isa, tapos niloloko niyo na lang yung kayong dalawa, nagpa-plastika na lang kayo na kunyari okay tayo Para para hindi mo kasiraan sa bago mo, ganun. Huwag niyo nang dagdagan ng extra drama. Basta make sure na kapag nag-break kayo, malinaw na malinaw sa pagitan ninyong dalawa na kayo ay hiwalay na. Break na kayo, period. Kasi mamaya, after 2 years, makalipas ng 2 taon, may biglang maghahabol, may biglang ngangaw-ngaw ng ngangaw-ngaw, sasabihin, hindi pa naman tayo break bakit may jowa ka ng iba? Ay, tanga. 2 years nang hindi nag-uusap, 2 years nang walang pansinan, tapos akala niya sila pa, tanga. Di ba? Sino mag-expect ng ganun? So sa 2 years na yun, sinong kamansary at anniversary mo? Sige nga. Alam mong wala na sa iyo yung tao, wala na sa feeling mo, tapos kung kailan magmamahal siya ng bago, kung kailan may bago na siyang jowa, tsaka ka manggugulo. Anong purpose mo? Sana ginawa mo yun nung wala pa siyang jowa, sana nag-try ka ulit. Delulu amp, sabi ni Kuya Joshua. Diba? So mahalaga na kapag makikipaghiwalay po kayo ay clear on both sides, no? Malinaw sa inyong dalawa, malinaw sa'yo, malinaw sa kanya. Kahit nga siguro mag-press con kayong dalawa ganyan diba? Para lang masabi talaga at official sa lahat na hiwalay na kayo. Para wala na rin tanong ng tanong, uy, asa na si ganito? Uy, ba't di na kayo magkasama? Or bakit hindi mo na siya ini-story? Diba? Mas maganda i-broadcast nyo na sa lahat. Nahiwalay na kayo para wala nang maraming tanong. Diba? Para masabi mo rin eventually sa sarili mo na, ay, malaya na ako. Pwede na ulit lumande. Bigyan ng airtime dito sa yes. Sino? Ay, oo nga, yung magbo-broadcast daw ng hiwalayan. Ay, makakalimutin si B-Boy. Makakalimutin sa sinasabi. Diba? Para masabi mo sa sarili mo na finally, yes, malaya na ako, nag-usap na kaming dalawa, malinaw na sa akin, malinaw na sa kanya, nawala na kami, official na rin sa mga pamilya namin, sa mga kaibigan namin. So meaning, meron na ako ulit tsansang magpapasok ng bagong tao sa buhay ko. Diba? Para meron ka ng chance ulit na hanapin yung sarili mo, na magsimula ulit ng bagong buhay nang wala na yung nakasanayan mong tao. Para rin naman, kapag dumating yung point na may jowa ka na, eto na. Eto na yung iba ng ginagawa. Kung kailan may jowa, tsaka makikipag-closure sa ex, nang gigigil ako. Sarap nyo kurutin ng tongs. Diba? May jowa ka na 2 years na kayong break, 1 taon pa nga, o sige sabihin natin 3 buwan, 2 buwan. Bakit hindi nyo ginawa yan nung wala pa yung bagong jowa ninyo sa buhay ninyo? Bakit kayo humingi ng closure o bakit kayo pumayag na magbigay ng closure kung kailan may bagong tao na sa buhay nyo? Bakit ganon? Bakit mo tsaka lang tatapusin yung isang kabanata sa buhay mo kung kailan meron ka ng sinimulang panibago? Ang ending, nakakahiya naman sa inyo, 'di ba? Alam mo kung sa akin mo gagawin yan kung magjowa tayo tapos malalaman ko 1 year na kayong break ng ex mo tapos magkikita kayo for closure. Ay, wag na kayong mag-closure, magbalikan na lang kayo. Kayo na lang ulit, nakakahiya naman sa inyo. Baka ginugulo ko yung plot or yung storyline ng love story ninyo. Diba? Kayo na lang ulit. Kaya nga paalala mga yes friend na ang closure po at break up ay magpinsan po yan. Hindi man maibagay sa'yo yung closure na hinihingi mo, pero kapag sinabihan ka ng isang tao na break na tayo, ibig sabihin nun tapos na kayo. Huwag ka na mag-expect ng kung ano man. Na magpapalitan pa ng letters, magpasasabihan pa ng farewell notes, kakanta pa ng farewell to you, my friend. O kaya, paalam na aking mahal. Diba? Wala nang ganon. Kung kaya naman, wag na magganon kasi mas nahihirapan lang kayong i-let go yung isa't isa.
no? Break up, closure. Magkadikit yan eh. Sa madaling salita, isasarado na yung libro. Ubus na ang pahina, tapos na ang mga kabanata. Tapos may magsasabi sa akin, DJ Biboy Bibo, paano yan? Gusto ko may book to yung love story namin. Ay, bugs. Bahala ka sa buhay mo. May ano din naman ako, may love life din naman ako na inaasikaso. Ang dami ko lang sinabi, di ka pa rin natuto. Hampasin mo ng libro, o hampasin ko ng libro yung yung thesis ng nag-doctor's degree. Para makapal. Ay nakawala na si Aspren. 3 oras na bibitsayam na naman ang ating pinagsamahan. Nakapiling mo ang bibi mo sa radyo. DJ Biboy Bibo, ang DJ na single, ready to mingle, basta walang label. Magkasama at magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras. Dito pa rin at dito ka lang sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM.